Muli po, isang pinagpalang araw ng ating Panginoon sa inyong lahat. Pribileyo ko po na makasangkapan na ibahagi sa inyo ang salita ng ating Panginoon mula po sa ating binasa kanina sa Luke chapter 4 verses 1 to 13. Ang title po nating sermon ngayong umaga ay isang phrase mula po sa ating kakaawit lamang na hymno, "And he must win the battle." Again, "and he must win the battle." Bago po sa talatang ito nating binasa kanina, makikita natin yung pagkakabautismo sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ni Juan, kung saan makita natin yung descent ng Banal na Espiritu sa ating Panginoong Kristo at yung kapahayagan ng Diyos Ama patungkol kay Jesus na siyang anak ng Diyos at siya rin namang anak ni Adan in the flesh. Naunawaan ko kung bakit ang passage na ito or pericope na ito ay tinatawag more familiarly na the temptation of Jesus, but it is my humble opinion na mas mainam kung tawagin itong the triumph of Jesus, dahil yun ang focus nito mga kapatid, ang katagumpayan ng ating Panginoong Kristo sa pasimula pa lamang hanggang sa katapusan ng kanyang earthly ministry. So umagang ito, ang dalangin po natin, nawa masagot natin yung mga tanong patungkol sa ano ba ang dahilan kung bakit kalooban ng ating Diyos Ama na si Kristo Jesus ay mag-undergo ng mga temptations na ito, at bakit sa particular moment na ito at sa particular event na ito makikita natin kung paano ito nagre-relate dun sa buong redemptive history na nakasentro sa ating Panginoong Kristo mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. And of course, anong dapat maging epekto nito sa atin sa ating mga buhay bilang mga pilgrims or sojourners or exiles in this wilderness of sinful and fallen world? Without further ado, it is my prayer to bring to all of you this exhortation mula sa salita ng ating Panginoon, at nawa pakinggan niyo mabuti. Because in all points where the first Adam and Israel miserably failed, Jesus Christ, the last Adam and the true Israel, has mightily prevailed. Let us rest our dependence, delight, and devotion upon God through the Son of God, our Savior, who triumphed over Satan through the Spirit in the Scripture. Sa Tagalog mga kapatid, dahil sa lahat ng bahagi, yung unang Adan at yung Israel ay talagang nalugmok sa pagkasuway laban sa Diyos. Si Kristo Jesus, siyang huling Adan at yung tunay na Israel ay nagtagumpay. Dahil doon, ang nararapat nating maging tugon ay ilagak natin yung ating pag-asa, yung ating kasiyahan, yung ating buong puso. Walang iba kundi sa tunay na anak ng Diyos na nagtagumpay laban kay Satanas para sa atin, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ng banal na kasulatan. Again, because in all points where the first Adam and Israel miserably failed, Jesus Christ, the last Adam and the true Israel, has mightily prevailed. Let us rest our dependence, delight, and devotion upon God through the Son of God, our Savior, who triumphed over Satan through the Spirit and the Scripture. Kaya ngayong umaga, ang gusto kong ihatid sa ating lahat, mapaalalahanan tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, ay mapaunawa sa ating lahat na yung dapat, yung dependence natin, nasa Diyos lamang. Yung ating delight sa Diyos lamang. Pangatlo at huli, yung ating devotion ay nasa Diyos lamang din. At paano ito mangyayari sa ating buhay? Hindi sa ating sheer will or determination, no? Kundi sa pamamagitan ng pangunguna, ng ebanghelyo, ng biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang nagsakatuparan ng lahat, kabilang yung kanyang katagumpayan sa panunukso ni Satanas. Kaya nga, madalas nating naririnig, no? Kung hindi man lahat, no, karamihan sa atin naririnig yung tinatawag na active obedience ni Christ. Ano ibig sabihin ng active obedience ni Christ? Yung passive obedience si Christ, yun yung kanyang suffering on the cross. In fact, simula ng kanyang conception at yung culmination sa kanyang crucifixion on the cross,
points to the passive obedience of Christ, yung kanyang passion, yung kanyang suffering. Pero hindi lamang passive obedience makikita natin sa buhay at ministeryo natin banal na Espiritu, kabilang din yung active obedience. Active obedience of Christ, ang ibig sabihin nito ay yung pagsunod ni Kristo na kanyang inalay sa pamamagitan ng perpektong pagtalima sa kautusan ng Diyos Ama in light of the covenant that God has established for us para sa ating kaligtasan. Kaya nga, dapat nating itanong sa ating mga sarili, bakit ba kalooban ng Diyos Ama na ang Diyos Anak ay matukso? Now, linawin ko yung tanong na yan. Hindi ibig sabihin, yung Diyos Ama ang tumutukso sa atin patungo sa kasalanan. Maliwanag yan, sinasagot ni James sa kanyang liham, na it is not the case that God tempts us, but rather, kasama sa providence ng Diyos, kasama sa buong redemptive history, ay yung kanyang kalooban na yung Diyos Anak mismo who has come in the flesh to undergo these temptations for us, pro nobis, upang maisakatuparan ang pangakong kaligtasan ng ating Diyos. Kaya nga, bago pa man natin i-expound yung Luke chapter 4 verses 1 to 13, mahalagang paalala sa atin lagi, nawa makabisado natin sinasabi ng ating Panginoon through Apostle Paul sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Hindi ba? Diba? Have this mind, or let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. And how was this done in the life of our Lord and Savior Jesus Christ, the very Son of God who has come in the flesh, assuming our very human nature? Tatlong bagay yung gaya na aking binanggit kanina. Makikita natin yung dependence ni Kristo Jesus sa Ama at sa Banal na Espiritu. Yung delight ni Kristo Jesus bilang Diyos Anak sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Espiritu. And pangatlo, yung devotion ng Diyos Anak sa Diyos Ama sa pamamagitan pa rin ng Diyos Espiritu Santo. Expound natin unang bahagi, mga kapatid. Dependence upon God alone. What do we mean by that? Ito yung kalakasan ng Diyos Anak na mula sa Diyos Ama upang gawin yung itinalaga ng Diyos Ama para sa Diyos Anak para sa ating kaligtasan. Balikan natin yung verses 1 to 4. And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by the devil. And he ate nothing during those days. And when they were ended, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." And Jesus answered him, "It is written, man shall not live by bread alone." Kanina binanggit ko, merong unang Adan at merong Israel. At kaya naparito si Kristo Jesus, ang Diyos Anak, upang maging huling Adan at tunay na Israel para sa atin, para sa ating kaligtasan. Tandaan natin that God has created Adam together with Eve and placed him in the garden. Yung unang Adan may kasama at yun ay si Eve. At siya inilagay sa garden. Pero hindi para magtampisaw sa batis dun sa Garden of Eden, not to be idle, but to do the work that God has given him. Anong work yun? To work the ground and to guard the garden. Kasi kabilang sa misyon ni Adan in his probation, yung protektahan yung Garden of Eden, to do the work that God has given him, and to extend the Garden of Eden throughout the whole world. Kaya nga makikita natin dun sa creation mandate, diba? Multiply and subdue the earth. Si Adan, bilang representative ng Diyos on earth, he was supposed to extend the garden to the whole world. To exercise dominion over the creation as the epitome of God's creation. Created in the image of God to represent God before the whole creation as God's vice-regent. Kaya naman makikita natin, Adam was in probation
God has put him in probation or in that test, whether he would succeed it or not. Pero alam natin kung ano naganap, no? Sa Genesis chapter 3. Nandun, yung tinatawag na covenant of creation or covenant of works, kung saan inutos ng Diyos kay Adan, bilang kanyang representative, ito ang kailangan mong gawin. And in order for you to do all these things, I will provide you with what you need. You may eat of everything, except for the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. So sa madaling sabi, para gawin ni Adan yung lahat ng kanyang gagawin, binigay ng Diyos ang lahat. Kasama doon yung kanyang prohibition na hindi niya pwedeng kainin yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Pero kung tatalon tayo dito sa sinasabi nating Panginoon through Luke, sa Luke chapter 4 verses 11 or 1 to 14 or 13 rather. Ano makikita natin? Si Adan, lahat na kailangan niya binigay ng Diyos. Pero yung last Adam, si Jesus Christ, he neither had food nor water for 40 days. In other words, the first Adam was full, the last Adam was famished. Sa amin, mga pastor na napakahaba mag-sermon, hindi mo kailangan umabot dun sa 40 days na walang kain, walang inumin at walang tubig para maramdaman mo, no? Talagang minsan naabangan natin, anong oras na, malapit na mag-lunch. Huwag kayo mag-alala, ganun din nararamdaman namin. Pero makita natin kung gaano ka-dire ang situation ng ating Panginoon Kristo dito. No? When He was brought to the wilderness, no? For 40 days, itong ginawa ni Satanas laban sa ating Panginoon Kristo, wala siyang kain at walang anumang maiinom. Pero tayo, ang dami natin. May kape, may tea, some instant, may brewed, water, lahat. Kung medyo hindi tayo nakapag-almusal, pero mga kung anong pwede nating kutkutin na tinatawag, no, to refresh ourselves, para talagang focus na focus tayo sa Lord's Day. Now, on a side note, let me just mention, no, ganito pala yung ginawa natin Panginoon Kristo, ganun din yung gawin natin. Kasi diba sabi, what would Jesus do? Na pinasikat ni Charles Sheldon in his steps. Siguro marami sa inyo bumili pa ng bowler na gano'n, no? What would Jesus do? 40 days, si Jesus Christ, hindi kumain, hindi uminom. Gawin din natin para talagang tayo yung mas banal kaysa sa iba. Alam niyo sabi ni John Calvin, no? I wish we could say that they had only amused themselves like apes by such fooleries. It was a wicked and abominable mockery of Christ to attempt, by this contrivance of fasting, to conform themselves to Him as their model. To believe that such fasting is a meritorious work and that it is a part of godliness and of the worship of God is a very base superstition. I can still remember, no? Diyan ba sa Reform, nagpa-fasting ba kayo? Kung nagpa-fasting kami, hindi namin sasabihin sa iyo. Kahit nga hindi fasting forced. Minsan talaga, naalala ko dati, walk by faith. Sa marami, figurative yun. Pero sa ating marami, literal din yun. Fasting ako ngayon eh. So, anong pakialam ko? Ano ba sabi ng Panginoon? Kung magpa-fasting ka, ano mo kailangan paalam sa iba? Now, don't get me wrong. May mga pagkakataon, kaya kasama sa church order natin, ma-observe natin sa history ng church, na merong particular situation nangyari sa church kung saan yung buong church ay tinatawag to fast. Pero hindi ibig sabihin na, ganun pala ginawa ni Christ, 40 days. Hindi nga rin ako kakain. Hindi ako iinom. Superstition yun, tsaka abominable. At kahit hindi aminin na marami, ang kanilang ginagawa ay ina-attempt nila na sila yung maging may last Adam na. Hindi, ako yung last of Adam. Hindi. Hindi kasi sabi sa Bible, first and second, so ako yung third Adam. Hindi pwedeng ganun. Si Kristo ay inilagay ng Diyos Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa pagkakataong ito para saan? Para kung saan nag-fail si Adan
At yung Israel, the last Adam and the true Israel would prevail mightily for our sake. Pero tandaan natin, when Christ came to this world, hindi na diminish yung kanyang pagiging divine, yung kanyang pagiging Son of God. However, He has united upon Himself true human nature. What does that mean? Yung human nature natin, yet without sin. So ibig sabihin, hindi lokohan na nagutom si Christ. Hindi lokohan na siya'y nauhaw. Kung paano tayo nauuhaw, paano tayo nagugutom, yun ang pinagdaanan ng ating Panginoon Kristo para sa atin. The first Adam was in the garden. The last Adam was in the wilderness. And ano yung gusto ni Satanas dito? Vainly, he was attempting to undermine the identity of Jesus Christ as the Son of God. Ano yung tanong? Kung ikaw talaga yung anak ng Diyos, diba? Sabi ni Satanas, kung ikaw talaga yung anak ng Diyos, ina-undermine ni Satanas dito yung identity ni Jesus Christ as the Son of God. And of course, kasama doon, ina-undermine niya din yung yung intimacy ng Diyos anak doon sa Diyos Ama at sa Diyos Espiritu Santo. And of course, kasama doon yung integrity niya bilang ating tagapagligtas. Pero dito, makikita natin mga kapatid, kaya ito pinagdaanan ng ating Panginoon Kristo, because kasama to dun sa whole plan of redemption, pinapakita sa atin He had to suffer on our behalf, for our sake, because He has come to save us. Hindi na pa rito si Kristo Jesus para maging role model niyo lang, o kaya maging genie nyo. No. He has come to be our true Savior. Hence, He truly suffered for us. Sabi ko nga yung suffering nating Panginoon Kristo, ang culmination, yun sa kanyang crucifixion. Pero hindi lang siya doon nag-suffer. From His conception and leading to that, si Kristo in all points suffered for us. Hindi siya kumain, hindi siya uminom ng 40 araw. And napakalaking kabaliktaran nung sa pinagdaanan ni Adan at maging ng Israel. Kaya nga, if we will go back, di ba sabi ng ating Panginoon, sabi ng Diyos kay Adan, lahat pwede mong kainin, maliban dun sa bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang katotohanan mga kapatid, si Adan, he was to live not only by the permitted fruits, pero in essence, Adam was to live by the Word of God. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, so kung paano ito na-recapitulate sa buhay ng Israel. And He humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Talon tayo, no? Makita natin sa buhay ng Israel when they were in the wilderness. Diba, anong akusasyon nila sa Diyos? Kaya baka may pinalaya mula sa Ehipto para patayin dito, wala kami makain. Ano sabi ng Israel? Okay pa yung aliping kami ron. At least doon may bawang. At least doon may paminta o may spices. Dito, ano kakainin namin dito? Wala. Dito mo kami papatayin. Kung paano sinubok si Adan, sinubok din yung Israel. Ano ginawa ng Panginoon? Niloob ng Diyos na pagdaanan ng Israel yung mga bagay na yun para maipakita kung ang kanilang dependence ay kay Yahweh lamang. Pero alam natin, time and again, Israel failed. Kaya ito yung tanong. Magugutom ba si Adan kung hindi niya kakainin yung fruit of the tree of the knowledge of good and evil? On a side note, di ba, napakaraming, minsan, pag may mga espesyal na linggo, napakaraming handang ulam, no? Madami na ako nakuhang kanin, tapos palabok, no? Carbs sa carbs, no?
Tapos, naubusan na ako ng ulam na to. Pwede ko bang sabihin, sa dami na nakain ko, sabi ko, gutom pa ako, hindi kasi ako nakakain nun eh. Di ba, kabalintunaan yun. So, sa isang bagay, ganun din. Hindi pwedeng i-accuse ni Adan si Yahweh na, hindi mo naman provide sa akin yung ano yung kailangan ko kasi pinagbawal mo yung isa eh. Hindi rin naman mamamatay yung Israel kung walang tinapay sa wilderness. At lalong malaking kabalintunaan para sabihin nila, mas mabuti pa na sila yung mga alipin sa Ehipto kaysa dun sa kanilang pinagdaanan sa disyerto. At dulot din naman ang kanilang katigasan ng ulo. Pero bakit pinapaalala sa atin ito mga kapatid? Gaya sinasabi ni Apostol Pablo, no? All these things were written for us, for our lesson. At ano yung lesson yun? Hindi moral lesson o ano pa man. Kundi kung saan lumagapak si Adan, kung saan lumagapak ang Israel, doon pinagtagumpayan ni Kristo Jesus. Sa paanong pamamaraan? Pinakita natin Panginoon Kristo na kanyang dependence ay nasa Diyos Ama lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, ang ginagawa ni Satanas dito ay in vain, he was attempting to lure Christ into doubting God's care for him, who is the very Son of God. Ano ibig sabihin nun? No? Na hinayaan o pinabayaan siya ng Diyos Ama na magutom for 40 days. At ano pa, kung talaga ikaw yung Diyos, ikaw yung anak ng Diyos, hindi mo kailangan mag-suffer. Kayang-kaya mong lagpasan to. Now, doon tayo sa pinakamabigat, no? Grabe naman to si Adan, grabe itong Israel. Grabe naman si Satan. Yan din yung ginagawa natin araw-araw. As I'm fond to say, whenever our eyes drift away from the gospel, yun yung default stance natin. Anong ginagawa natin? Whether we admit it or not, whether intentional or not, whether we are so mindful of it or not, anong ginagawa natin? Pinagbibintangan natin yung Diyos. Na hindi sapat yung kanyang pangangalaga sa atin. Lord, akala ko ba, sabi mo, ganito. Lord, pinagpray ko na to pero bakit wala pa? Ba't ganun, Lord? Nagtatapat naman ako. Yung paborito natin linya. Lord, nagtatapat naman ako. Alam mo ba sinasabi niyo yun? Sabihin, conversely, Lord, nagtatapat naman ako. Ikaw hindi ka tapat sa akin eh. Na para bang nakatali yung kamay ng Diyos na kung anong sabihin natin, gagawin niya para sa atin. Hindi. Nilolob ng Diyos na dumaan tayo sa mga samot-saring mga bagay. Para saan? Subukin na kung tayo ba ay dumidepende sa Kanya lamang. Bilang ating, hindi lamang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi ating tapat na Ama na nasa langit na nag-aaruga sa atin dito sa lupa. Pero maging sa bagay na ito, mga kapatid. Alam ng Diyos Ama, ng Diyos Espiritu Santo, at ng Diyos Anak, na dulot ng ating pagiging makasalanan, aakusahan natin ng Diyos sa tuwi-tuwi na. At kalakip nun ay pipilitin natin gawin ang lahat ng bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. At yung dumepende tayo sa Kanya lamang. Kaya ang ginawa natin Panginoon Kristo. Ano niloob ng Diyos Ama sa pagpapadaan sa Diyos Anak sa matinding pagsubok na ito? Pagtagumpay niya ito para sa atin. Si Kristo Jesus mismo nagpapakita sa atin na pinagtagumpayan niya yung pagsubok na ito para sa atin. Yung kaligtasan nating tinanggap, kabahagi ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus ay tayo mapatawad at malunasan sa ating kasalanan na pilit nating ginagawa. Ayun yung tumalikod sa ating Diyos at ayaw nating kilanlin na wala tayong magagawa, liba na tayo nasa Diyos. Kaya minsan, Pastor, wala na kami magagawa, pakipag-pray na lang. Ibig sabihin ba yung nagagawa mo, labas yun sa kapangyarihan ng Diyos? Pastor, I'm at the end of my rope, no?
Wala na akong magagawa kundi ipag-pray na lang. Hindi. Sa simula hanggang sa dulo, biyaya ng Diyos. Ang pagtawag sa atin, dumepende lamang sa Diyos. Gaya ng kanyang pinapayag sa ating kalooban na nakalulugod sa Kanya. Yun ang ginawa nating Panginoon Kristo. Anong sabi natin, Panginoon? Nasusulat. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Tatanungin ko kayo mga kapatid, no? Minsan, Pastor, di ko alam kung anong gagawin ko eh. Lahat ginawa ko naman. Pero pag tinanong mo, yung pagdedepende mo ba sa Diyos, na ipapahayag mo ba sa pamamagitan ng pagsasangguni sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita? Tayo pa naman mga makasalanang tao, pag nakakalimutan natin yung ebanghelyo natin Panginoon Kristo, no? Attribute tayo ng attribute ng authority, no? ng regard sa mga bagay na hindi naman dapat. Hanap tayo ng sagot sa internet, sa mga taong wala namang kaalaman sa dapat nating matutunan. Sa halip na buksan yung salita ng Diyos. And to exclaim with the psalmist, ano sinasabi? Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy law is perfect, reviving the soul, sweeter than the honeycomb. Sabi nga, di ba, garbage in, garbage out. So, grace in, grace out. Wisdom in, wisdom out. Ay, hindi natin mapafabricate on our own. It is through the Word of God. Kaya ganun ka-vivid, ganun ka-clear yung pagkakasabi natin, Panginoon, through His Word. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ano ibig sabihin? Dumepende tayo sa Diyos lamang. Dumepende tayo sa Diyos lamang. Yes, nandiyan yung ating mga magulang, nandiyan yung ating mga kapatid, nandiyan yung ating mga anak, nandiyan yung ating mga office bearers, nandiyan yung ating pinaka-close sa church. But I hate to break it to you. They are equally needy as you. And the only solution for that is to see that the only way we can survive, yes, you heard it right, the only way for us to survive in this crazy world is to depend upon God alone. And that dependence upon God alone is not something that is just imagined, but is actually actualized in our lives through what? Through the Word. Open the Word. Read God's Word. Memorize God's Word. Discuss God's Word. Dispense God's Word. Kaya nga, tingnan niyo mga kapatid, sa ating pagsamba, meron ba ditong Kirby chapter 1? Kaya Elder Charlie, chapter 7, wala. Sa simula hanggang sa dulo, salita ng Diyos. God speaks, and then He gives to us how we may respond to Him through His Word. Hindi lang minodel, no? Hindi, mightily. Pinakita ng Diyos, anak, sa pamagitan ng Kanyang pinagdaanan dito, sa Luke chapter 4 and Matthew 4 as well. Yes, gutom na si Kristo, ang Panginoon sa Kristo, uhaw na uhaw siya. Pero He is sustained by the Father, for He is the Son of God. Let's move to our second point. Not only dependence upon God alone, yung makikita natin dito, sa pamagitan natin Panginoon sa Kristo, kundi delight in God alone as well. So verses 5 to 8, tingnan natin. Yung delight
ng ating Panginoong Kristo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo. And when I say delight in God alone, it means that our Lord and Savior Jesus Christ was serving the Father in order to give glory due to God. Verse 5 to 8, and the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time, and said to him, to you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. If you then will worship me, it will all be yours. And Jesus answered him, it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Ito yung kahangalan ni Satanas. Ito yung kanyang pinagkalugmukan, pinagkasadlakan. Sa kabila nung kalulhatian na meron si Lucifer, ano ang kanyang hinangad? Yung higit pa sa ipinagkalob sa kanya ng Diyos. Kaya nga, yun din yung kanyang manner ng temptation kay Adan at Eva. Yung kalulatian ni Adan at ni Eva bilang representatives ng Diyos sa lupa, anong sabi ni Satanas? Totoo ba na sabi ng Diyos na ganito? Hindi. Kaya niya pinagbabawal yan kasi alam niya na pag ginawa niya yan, magiging tulad kayo niya. Pero ang tanong doon, hindi one-to-one, no? Pero katulad na ni Adan at ni Eva, ang Diyos sa pamamagitan ng ano? They were created in the image of God. And in fact, Adam and Eve were created to represent God on earth. So ibig sabihin yung sinasabi sa Satanas is a big fat lie from the pit. Pero yun yung kanyang modus operandi. Upang ilayo yung delight ng tao mula sa Diyos patungo sa kanilang mga sarili and ultimately kay Satanas. Kaya dito, sinasabi na ating Panginoon through what He has gone through. Hindi lamang independence natin ay dapat nasa Diyos lamang, yung delight din natin nasa Diyos lamang din. Bakit? Yung maglingkod sa Diyos, to serve the Lord, is already a reward in itself. Now, let me be very concrete here, no? As far as my experience is concerned, bilang pastor, I've been serving as the minister of the Word and Sacraments or pastor ng Field of Grace Reformed Church. Now, I'm not saying this is perfectly exhibited or done or executed in my life. No, a daily I struggle. Pero let me be very honest with you. If my motivation, if my goal sa araw-araw ay yung reward o kapalit ng aking ginagawa bilang pastor, ay matagal na akong wala sa mundong ito. Sinasabi ko nga yung puting buhok na yan, ikaw yan. Sa'yo tatlo. Kung ang motivation ko bilang pastor ay yung reward ng aking ginagawa, ay wala. Hindi lang depression. You will not only be depressed, but you will be diseased. Hindi lang disease na sakit, no? But you will also be diseased. Mamamatay ka agad. Bakit? Ang hinahanap mo, hindi naman yung binibigay ng Diyos. Kaya ano ang nagsusustain sa atin sa ministry? Yung katotohanan ano, yung makapaglingkod ka lang, yun na yun. Bakit? Worthy ka bang maglingkod? Buong mundo ba yung nagkukumahog na, paglingkuran mo kami? Hindi naman. Naalala ko yung sabi ni D.A. Carson, no? May pinrepare na conference si Kevin DeYoung, tapos hindi gano'n na-promote. Tapos parang mga 70 people lang dumating sa church. No? D.A. Carson, kung kayo familiar sa kanya. So si Kevin DeYoung, he was apologizing to him na Dr. Carson, I'm sorry, konti lang yung tao sa kanya. Okay lang, sa Tagalog syempre, no? Hindi mo siya nagtatagalog. Okay lang yun. Okay, mga 70, merong 7 billion sa buong mundo na wala nga pakialam sa ginagawa natin. Kung may 70, 50, biyaya na yun ng Diyos.
Now, going back to what I'm saying here, to serve the Lord is already a reward in itself. To do the work was Adam's coronation already. Sa kabilangan ng katotohanan na yun may naghihintay pang glory kay Adan and his posterity had he succeeded his probation in the Garden of Eden. Talon tayo sa Israel. The reward of being in the promised land, flowing with milk and honey, hindi yung milk and honey, kundi yung presensya ng Diyos na nangako at tumupad ng kanyang pangako sa kanila. Now, pupunta to sa ginawa nating Panginoon Kristo na nakita natin dito sa Luke chapter 4. As the Messiah, the mediator, the servant, Christ had to suffer before He would be exalted. Sa kabaliktaran nga Adan, although hindi pa siya glorified na pangako sa kanya, and yung glory ng Israel, imagine they were slaves, but they were lifted from the mire of their captivity. Nandun yung glory. Pero nangyari, Adam failed, Israel failed. They forfeited their glory. No, the exact opposite, yung kailangang pagdaan natin Panginoon Kristo. He came as a humble babe. He came in humiliation. And He had to suffer. And in doing so, He would earn the reward for us. Alam ng ating Panginoon Kristo yun. At alam ni Satanas yun. Kaya nga, ang gusto ni Satanas dito, i-hijack yun. Bibigay ko sa lahat ng kalulatian. Ba't wala bang kalulatian ang Diyos anak? Nasa sa kanya lahat. But in His incarnation, He set that aside to fulfill the mission of what? Of our redemption. Kaya nga sabi sa salita ng Diyos, diba? For the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Nakafocus ang ating Panginoon Kristo saan? Hindi doon sa Kanyang eternal glory. Hindi doon sa Kanyang kagutuban. Kundi sa yung delight niya. At ano ang Kanyang delight? Yung delight ng Diyos Ama. Alam na ating Panginoon Kristo, the way to the crown is the way of the cross. Kaya nga, kung pupunta tayo sa ating mga buhay, mapapansin natin yung exact na kabaliktaran yung ninulob natin. Bakit? We are being enticed by the world, by the flesh, and even by the devil through what He is offering to us daily. And naalala ko nung kami nasa Bible College pa, naalala ko yung aming mga klase, gusto ko maging ganyan doon sa mega church. Hindi ka makauno dito Diba? Yung simpleng subject natin, hindi mo mauno, tapos yung huwag mo asamin yung gusto mo bida ka agad, gusto mo sikat ka agad Yung simpleng quiz na 1 to 10, hindi mo mauno Ay, nauuna naman, 1 out of 10. Meron nga kaming isang ka-eskwela, ang tawag namin, kung may C.S. Lewis, siya si C.S. Lowest. Laging lowest. I hope you understand what I'm saying, Uhaw tayo doon sa glory. Bakit? Ang delight natin sa sarili natin. Yung ano yung makukuha ko? Ano yung reward na makukuha ko? Ano yung glory na matatanggap ko? Kaya nga exact opposite yung pinagdaanan natin Panginoon Kristo. Para masolusyonan yung ating problema. Ating problema na yung deadly kasalanan. Si Kristo Jesus, sa kanyang pagkakatempt dito, pinagtagumpahin niya mga bagay nito upang ipakita na yung delight natin dapat nasa Diyos lamang. And mind you, yung delight natin sa Diyos, para sa Kanya lamang, hindi doon sa mga comfortable or convenient times lamang. Lalo pang ang higit sa mga panahon na sinasabi ng salita ng Diyos na tulad ng pinagdaanan natin Panginoon Kristo. Now let me ask you, ano ang inyong delight? Ano ang inyong kinasisiya? Ano yung kinakasatisfy ng inyong kaluluwa?
it behooves us to ask ourselves daily, every moment, where do I find delight for my soul? Now, I'm not here to debate kung delight o Yakult, no? Hindi yun. Sa mga bata yun. Pero I'm an avid fan of Yakult. Pero nakakagutom yan. Saan natin nilalagak yung delight natin? Ano yung nag-energize sa ating mga puso para malaman natin, oh, ito yung buhay na kaloob ng Diyos. Kaya ganun yung strategy ni Satanas eh. Gawin mo yung kung saan ka talaga sasaya. Pero sa totoo nun, kung saan ka sasaya, dun siya sasaya. Ganun siya kadaya. Sa wala kang tinatapakan tao. Gawin mo kung ano yung masaya. Hindi. Dapat, ano kaya yung makapagbibigay ng delight sa aking Diyos? Na nagmahal sa akin, na nag-aaruga sa akin, na tumupad ng kanyang pangakong pagliligtas sa akin. Kaya kung isipin niyo mga kapatid, no? Kung yung ating layunin in delight ng Diyos, every Lord's Day, hindi mo siya ano ba sa Tagalog? It will not be boring to you. It will not be a wearisome task. Albeit it's a task. It's a duty. But it will be full of delight. Hindi yung, linggo na naman, makikita ko na naman to. Hindi, linggo na naman, makikita ko na naman tong kapatid ko to na nagsastruggle, gaya ko din. And it is my opportunity to share the gospel to him just as I will be receiving the news of the gospel through the word. Kaya nung umaga, talagang intentionally, inagahan namin yung punta dahil nga sa ulan, no? At baka magkaroon ng anumang aberya dahil sa baha. Inagahan namin. Inabutan ko ang ating mga kapatid, si Elder Charlie, at ibang mga kalalakihan dito. No? Ano mga kapatid, no? Hindi ko sa itinataas ang mga kapatid na ito. Pero bilang iglesia, ipagpasalamat nyo. Isama nyo to sa inyong delight. No? Darating kayo sa church, may mga ilang kabataan at may mga katandaan, no? Na ready, okay, mas maaga kami pupunta para maayos lahat basta pag nagsimula yung pagsamba. Isama nyo yun sa inyong delight. Na bakit? Panginoon, salamat. Kasi hindi naman namin kayang lahat maging maaga eh. May kanya-kanya tayong mga bahagi ng buhay, hindi ba? Hindi naman lahat pwedeng pastor, hindi naman lahat elder, hindi lahat deacon, hindi lahat yung mga available na mga single na kalalakihan to na naghihintay lang magsabi sa inyong mga kababaihan dito. No, hindi lahat ganun. No? May kanya-kanya tayo mga faces sa ating buhay. No, pero Lord, salamat po. Andito yung mga kabataan ito na willing maglingkod. Kahit hindi nakikita ng mga babae na nagugustuhan nila dito sa church, naglilingkod. Diba? Pasalamat. Yung sinasabi dito natin Panginoon Kristo, yung kanyang delight sa Diyos lang. Hindi dun sa mga bagay, kundi dun sa may lalang ng lahat ng bagay. Kaya kahit dun sa moment yun that Christ was suffering in His very human nature for us, liwanag kung paano in-emphasize natin Panginoon Kristo, wala kang ibang dapat sasambahin, kundi ang Diyos lamang. At siya lang paglilingkuran mo. Hindi yung sarili, hindi yung mga opinion mo, hindi yung hinuha mo. Ultimately, ang paglilingkuran mo ay ang Diyos na dapat mong sambahin. At sa paglilingkod mo sa Diyos at sa pagsamba mo sa Kanya, kasiyahan mo yun. It should be your delight. And mga kapatid, that will only be delight to you if you have been delivered from death through Jesus Christ, who suffered all these things on your behalf for your sake to fulfill the promise of salvation. Sinasabi natin, tayo mananampalataya ni Kristo Jesus
At ito ay pinagtagumpayan ni Kristo Jesus para sa atin. Walang ibang dapat na tugon, no, kundi sa biyaya ng Diyos, sikapin natin na ito rin yung maganap sa ating buhay. Hindi lamang sa mga comfortable na panahon. Hindi lang sa kung saan madali. Hindi, lalo pa nga. No? Sabi nga sa wala naman Tagalog, manapa. No? Doon sa mga panahon talagang sinusubok tayo. Makita sa atin sa biyaya ng Diyos na yung ating delight nasa Diyos lamang. Hindi doon sa tao nakakita sa atin. Hindi doon sa elder na may direct oversight sa atin. Hindi lang sa boss natin sa trabaho. Hindi lang doon sa kagawad natin. No? Kundi yung Diyos. Yun yung ating kasiyahan. Yun yung ating delight. Now, bago pa mawala yung delight sa haba ng aking sermon, dahil meron tayong baptism and Lord's Supper, punta na tayo doon sa ating third point. O kanina, sinabi natin yung dependence and delight upon God alone. Pangatlo, devotion to God alone. And what do we mean by that? Sa verses 9 to 13. Submission to the Father to genuinely trust God. Let me read once again in verses 9 to 13. And he took him to Jerusalem and set him on the pinnacle of the temple and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. And Jesus answered him, It is said, You shall not put the Lord your God to the test. Huwag mong susubukin ang Diyos. Verse 13, and when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. We have been reminded that we must direct our dependence to God alone, and our delight must be upon God alone as well, na to complete itong kapahayagan na ito, mga kapatid. Lalo pang makita din sa atin yung ating devotion ay dapat nasa Diyos lamang. Kanino ba talaga tayo nakatalaga? Ayun yung sinasabi dito ni Satanas na gusto niyang sirain. To cast even a shadow of doubt, no? Hindi, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, at yung Diyos Amay, mahal ka, subukan mo. In being God-man, subukan mo. Pahamak mo yung sarili mo. Sigurado ka namang di pababayaan ng Diyos Ama dahil devoted siya sa iyo at devoted ka din sa Kanya. Nakita niyo kung gaano kakaning si Satanas dito? Pero ang sagot ng Panginoon, huwag mo susubukan ng Diyos. Pastor, bakit sabi nung pag diba, lahat nagiging nasa offering eh. Sabi sa Malakay chapter 3. Huh? Subukan niyo ako rito. Iba yung ibig sabihin doon. No? Iba yung meaning ng subukan dito. Yung huwag mo itetempt ang Diyos sa bagay na hindi naman niya dapat gawin. Yung taliwas sa kanyang nature bilang Diyos. Iba yung context sa Malakay chapter 3. Kaya ang problema, maraming mga preacher, kahit ibang context, na uuwi sa Malakay 3. Lalo na pag November at malapit na yung 13-month pay. Yung mga... Nakita natin, no? Yung progress or yung flow nung ginagawa dito na Satanas. And I can say na he was really desperate. So desperate times, desperate measures. And here, you can observe na dun sa first two, isang talata lang yung ginamit niya, no? Tama? Sa unang temptation, the devil said to him, If you are the Son of God, command this stone to become bread. Dun sa pangalawa, di ba? Makita natin kung paano sumagot ang ating Panginoon sa Kristo. Dito, sa pangatlo, tingnan natin mga kapatid, 2 beses ginamit ni Satanas yung scripture. Diba? Mas desperate na siya rito eh. Yan sabi ni Lenski, no? The cunning of the temptation is doubled by the devil's use of scripture.
is doubled by the devil's use of Scripture. By himself quoting Scripture, the devil would block any resort of Jesus to Scripture. He would wrest the sword of the Spirit from Jesus' hand. The devil shows himself expert in handling Scripture. Luther calls him, Satan, a doctor non promotus sed expertus. The passages he quotes seem to fit the proposal that he makes in a perfect way. Kaya, mababalikan natin sa Genesis chapter 3, yung ginawa ni Satanas kay Adan. Na ano? Did God really say? Sinabi ba talaga ng Diyos? Kung sinabi niya talagang aalagaan ka niya, subukan natin. Sigurado naman akong gagawin niya yun. Kasi devoted ang Diyos sa iyo and you are devoted to Him. Nakita natin kung paano kinote ni Satanas itong salita ng Diyos. Buksan niyo yung mga Bible sa Psalm 91. Anong sabi ni Satanas? It is written. Diba? He will command His angels concerning you to guard you. And on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Saan kinuha ito ni Satanas? Psalm 91. Buksan niyo sa verses 11 hanggang 13. Psalm 91 verses 11 to 13. Tama ba si Satanas? A qualified yes. No? Dapat may ganun. Qualified yes. Tama siya eh. Sa sinasabi niya. Kasi yun ang sinasabi ng Bible eh. Verse 11. Tama ba? Pero nung inalis ni Satanas, verse 13. Buksan niyo sa Psalm 91, verses 11 to 13. Verses 11 and 12 yung kanyang kinote. Pero purposely, intentionally, he did not mention verse 13. Bakit? Ano ang sabi sa Psalm 91, verses 11 to 13? For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. But wait, there's more. If you read it right now, verse 13, you will tread on the lion and the adder, the young lion and the serpent you will trample underfoot. And paulit-ulit ko sinasabi, no? Yung first Adam, Israel. Ang solusyon, yung last Adam at yung true Israel, si Jesus Christ. In fact, yung sa Psalm 91, buksan niyo yung Bible sa Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6. Ang tugon ng ating Panginoong Kristo ito. Huwag mong susubukin ng Diyos. Ano ibig sabihin? Do not grumble against God. Do not murmur against God. Do not present or mention or say any false accusations against the Lord. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 16, anong sabi? You shall not put the Lord your God to the test. Ano bang ginawa ng Israel? Yung gaya na sinabi ko kanina. Moses, kaya mo ba kami pinalaya mula sa Ehipto para patayin kami dito sa wilderness? Of course, di nagtataglish yung Israel. Mabuti pa nung alipin kami at pinapahirapan, at least doon may bawang, may konting make-up, at least may binubuo kami mga Lego ron. Dito wala kami makain, wala pa kami mainom. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyo akong susubukan. Hindi ito yung gaya na Arab na, huwag niyo akong subukan. Alam natin kalokohan, ano? Hindi, wala kang karapatan. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid, ha? At sasabihin ko din sa aking sarili, wala kang karapatang akusahan ng Diyos. And in that moment that you even imagine, no? In that moment that you entertain that figment of your imagination na, Lord, sabi mo ganito, ay, tumigil ka na.
wala kang anumang bargaining power laban sa Diyos. Wala ka rin mape-present na evidences na magpo-prove na guilty ang Diyos beyond reasonable doubt ng kanyang unfaithfulness to you. Sabi ng Panginoon, huwag niyo akong subukan. You shall not put the Lord your God to the test. Bakit? Kasuklam-suklam yun sa Diyos at kalunos-lunos yun para sa iyo. Don't ever pit yourself against the mighty God. Bakit? Alam natin kahinatnan. He will consume you with His wrath. And for us to not undergo that, Christ had to undergo all these things for our sake. Bakit? Kung tayo pupunta kay Adan, kung tayo pupunta sa Israel, at pupunta tayo sa ating buhay sa araw-araw, ito yung makikita nating iniikutan ng ating buhay. Ang gusto ni Satanas, pagdudahan natin, pagbintangan natin, na ang Diyos hindi niya binibigay yung lahat nating kailangan. Na ang Diyos sinungaling sa kanyang pangako. Ano yung pangako na yun? That despite all the ugliness in this world, there's that glory that waits for us. That glory that Jesus Christ will bring with Him in His return. Pangatlo, ang gusto niya Satanas, pagdudahan natin, yung pangangalaga ng Diyos sa atin. Doon lang umiikot yung ating buhay sa araw-araw eh. May makakain ba ako? Ang araw na ba ito ay papalapit doon sa pinangako talaga ng Diyos? So dami na narinig kong masamang balita, nandiyan pa rin ba yung pag-aalaga, yung pagtataguyod ng Diyos? Yun ang inaatake ni Satanas sa atin sa araw-araw. Kaya anong gagawin ni Satanas? Sinabi ba talaga ng Diyos? Did God really say? At anong kasunod nun? Anong kasunod nun? Baka hindi naman yun ang sinasabi ng Diyos. O baka mali ka naintindi. Pero, baka nga yung sinasabi niya, hindi niya talaga ginagawa. Kaya ikaw na bahala sa sarili mo. You are the master of your faith and the captain of your soul. Huwag mo intindihin yung sinasabi ng iba. Ang importante yung laman ng puso mo. Kaya si Satanas, gagamitin niya yung salita ng Diyos to distort it in order to deceive many. Ano sabi ng salita ng Panginoon, di ba? But even Satan can masquerade himself as an angel of light. Kaya ang ganda na sinabi ni Matthew Henry, mga kapatid, ipakinggan nyo. Let not any abuse of Scripture by Satan or by men abate our esteem or cause us to abandon its use. Ano ang solusyon? Through dependence upon God alone, delight in God alone, and devotion to God alone, through Jesus Christ our Savior, buksan natin yung salita ng Diyos. Let us study it still, seek to know it, and seek our defense from it in all kinds of assaults. Let this word dwell richly in us, for it is our life. Isang bagay sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Meron tayong kilala nagsasabi siya ay mananampalataya, pero ang kanyang buhay ay lihis sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi sumasamba, hindi naglilingkod. Ang alam agad natin, malinaw na makikita natin ay ano? Yung salita ng Diyos, hindi siya pinangungunahan. Sa halip na yung salita ng Diyos yung binubuksan, kung ano-ano ang pinatutunguhan. Kaya maging hamon sa atin. I don't want to say this just in a candid manner. Pero ito yung katotohanan eh. Talo pa tayo ni Satanas. What do I mean by that? Kabisado niya yung scripture eh. Pag tayo tinanong, kapatid, ikaw mag-pray. Ba't ako? Kapatid, ikaw nga, basahin mo yung Bible. Pastor, wala akong Bible eh. Ba't wala kang Bible?
Taas ang kamay na walang Bible. Lumapit kay Elder Andy. Mga kapatid, meron na nga tayong digital, libre na nga eh. Marami sa atin, kayang hindi lang yung synopsis ng movie, no? Hindi lang yung synopsis ng movie yung kayang sabihin sa inyo, kundi yung magagandang lines ng characters doon sa movie. Ilan sa inyo, kabisado nyo yung mga kanta. Meron nga kaming kantang napakinggan lately, nakabisado namin, ano? Patungkol dun sa babae na meron siyang kasintahan, and she had to warn yung lalaki na yon. At sabi niya nga if I bring you home to mama, I guess I better warn you. She falls in love a little faster than I do. And my dad will check your tires, pour you whiskey over ice, and take you fishing but pretend that he don't like you. If we break up, I'll be fine, but you'll be breaking more hearts than mine. Tama mo, yung kabisado namin eh. Bakit? Ang ganda eh. Sabi ko nga sa mga kabataan sa church, pakinggan nyo to, bago ka manligaw, pakinggan nyo to ha. Kung yung kaya natin kabisaduhin eh, ba't di natin kabisaduhin yung salita ng Diyos? Basahin natin. Hindi ko sana babanggitin eh, pero marami dito siguro mga Swiftie dito, no? Huwag kayong mag-alala. Ako rin, kabisado ko yan. Di ba? Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. Ang dami nating kabisadong kanta. Ba't natin nakakabisado? Nagagandahan tayo eh. Natatouch tayo. Tapos pinapakinggan natin ulit-ulit. Hindi ba? Mananampalataya tayo eh. Hindi ba? Ito pa. Di ba may mga artists, mga singers, na natatawa tayo, nakakalimutan yung national anthem natin? Bakit? Kung Pilipino ka, kabisado mo dapat yung national anthem mo. Hindi ba? Kahit nga Star Spangled Banner, kabisado namin eh. National anthem yun ng Amerika. What is that anthem that should be playing over and over again in our hearts and our minds? The anthem of the gospel. That God by His grace has made the way for us to be saved. Saan natin yung makikita? Hindi yun sa hinuha mo, sa salita ng Diyos. Kaya tanungin natin ating mga sarili, how much time do we spend for God's Word? With the advent of those streaming, no? Sa bahay, meron kaming Disney, may Netflix, may HBO Max. Dati, kinancel ko na nga kasi mahal eh. NBA. Kunyari, tapos na yung game, pwede kong panoorin. Pati yung mga highlights na napanood ko na ulit-ulit. Yung identical plays ni Kobe at ni Michael Jordan, kabisado ko. NBA pa lang yun. Meron pang subscription ng UFC. No, alam ko na yung sino panalo, pinapanood ko pa rin. Tapos pag medyo tumatama, parang nararamdaman ko, umiilag pa ako. Ilang beses ko napanood yung tira ni Steph Curry sa finals game ng Olympics against France. Pinanood ko pa in Court of Gold sa Netflix. Kinikilig-kilig pa ako. Bakit? Kasi yun yung interest ko eh. Pero tayo bilang mananampalataya, back doon sa ating tunay na reality, bilang mga mananampalataya, ano dapat i-interest natin? Salita ng Diyos. And hindi natin kailangan mag-imagine, kaya ko ba to sa aking sariling kakayanan? Hindi. Yun na nga yung isinakatuparan ni Kristo Jesus para sa atin. Kaya ang tanong, ano yung mapagpasalamat nating tugon sa Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo Jesus para sa atin? What is our grateful response to the gracious redemption that our God has accomplished for us through Jesus Christ, who Himself has undergone all these temptations and mightily prevailed for our sake?
Be dependent upon God alone. Have your delight set upon God alone. And be devoted to God alone. Magsasabi, happy wife, happy life. Mali. Napapangiti yung mga asawa rito. Happy wife, happy life. Mali. That's worldly. Kasama yan sa moralistic therapeutic deism. Anong happy wife, happy life? Hindi. Gospel-centered life. Yun yung happy life. Nag-iisip ka, hindi, devoted ako sa asawa ko, sa misis ko. Kung di ka devoted sa Diyos, baliwala yan. Talagang dito sa CCRC talaga, hanggang sa mamatay ako dito na. No? Pero kung hindi ka talaga devoted sa Diyos, bilang yung mapagpasalamat at tugon sa Kanya, baliwala yan. Hindi, ako'y pastor. Talagang dapat unang kakitaan ng pagsasakripisyo para sa katawan ng Diyos. Katawan ni Kristo. Ay, naku po. Wala yan. Baliwala. Kung hindi una sa lahat, ay tayo gripped in our hearts by the truth of the gospel of God's grace. Now, let me conclude this expectedly long sermon again. Pag tinignan natin yung sinasabi dito ng Panginoon sa Luke chapter 4, naalala ko naman sa Bible College, may nagtanong, possible ba na si Jesus Christ ay mag-fail dito sa temptation na ito? Hindi ko nagbabasa ng Biblia. Araw-araw ka na nga sa pilitan, pinababasa sa umaga, sa gabi, hindi mo pa rin maintindihan. Ano ba ang sabi ng salita ng Panginoon? There's no shadow of doubt on the triumph of Christ Jesus over these temptations from the devil. Bakit? He's the Son of God. Now, let this be very clear to you. Hindi ibig sabihin na lokohan. Hindi ibig sabihin imagination lang nangyari. Totoong nag-suffer si Jesus Christ in the wilderness. Pero totoo din na walang room for his failure. He suffered, he grew weak, he felt all the effects of our infirmities. Nakalakip ng limitations ng ating human nature. But there was no shadow of doubt in his triumph. Bakit? Bakit? Ano bang nauna? Ano bang nauna? Bago dalin ng Diyos, Ama, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo, so technically, bago dalhin ng Diyos Espiritu Santo si Kristo Jesus sa ilang para tuksohin ni Satanas, ano bang nauna? Yung bautismo ng ating Panginoong Kristo. At anong sinabi? This is my Son, in whom I am well pleased. That declaration took place first, before the temptation. Kaya yung ginawa ni Kristo dito, hindi actually para sa Kanya. Hindi pumunta ang ating Panginoon Kristo doon na, ako ba talaga ang Son of God? Walang ganun. Tatago mo kaya to? Hindi. He knew that He would suffer, and in fact, it's just a picture of the greater sufferings that He would suffer on the cross. Ginawa ito ng ating Panginoon Kristo, hindi para sa Kanya, kundi para kanino? Para sa atin. Nang sa gayon, sa lahat ng pinagkasadlakan ni Adan, sa lahat ng pinagkasadlakan ng Israel, at sa lahat ng ating pinagkasadlakan, pinagtagumpayan ng ating Panginoon at tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Kaya saan mo ilalaga kayong dependence? Kanino ka magtitiwala? Sa sarili mo? Kanino ka dapat magpakasaya? Sa sarili mo? Sa mundo? Kanino dapat nakalagak yung buhay mo? Sa mundo? Sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na sinakatuparan lahat ng ito para sa iyo.
Just as God already knew that the first Adam would miserably fail the probation and yet still allowed him to face the temptation of Satan, God also allowed the last Adam to face the temptations of Satan, although God already knew that Jesus would prevail. For what purpose? To display by his triumph God's declaration, "You are my son, you are my beloved son, in whom I am well pleased." And if you believe in Jesus Christ as the Lord and Savior, for the sake and through the merit of Jesus Christ, the Savior Lord, yung declaration ng Diyos Ama para sa Diyos Anak, kabahagi ka sa nag-i-enjoy nun. Ito si Almer. Sa pamamagitan natin Panginoon Kristo, anong kapahayagan ng Diyos Ama? My child, in whom I am well pleased. For the sake and through the merit of Jesus Christ. Kaya nga yung picture ng salita ng Diyos, hindi ba? We were clothed with the righteousness of Jesus Christ, our Savior and Lord. And no wonder sa Hebrews chapter 2, verse 17 to 18, yung binasa natin kanina. Therefore, he had to be made like his brothers in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiation for the sins of the people. For because he himself has suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted. Tatanungin kita mga kapatid, no? Anong bahagi ng buhay ikaw naroon ngayon? I may not know exactly what you're going through right now, but one thing I know, in one way or another, pare-parehas tayong sa providence ng Diyos, pinadadaan sa samot-saring mga bagay para sa ating sanctification, para sa paghahanda sa atin sa glorification na laan ng ating Panginoon Kristo. Pero anong basehan? Sa justification na tinanggap na natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na pinagtagumpayan ng lahat ng bagay na ito. Kaya kanino kayo hingi ng saklolo? Sa Diyos. Kanino ka buong kasiyahang magpapasalamat? Sa Diyos. Kanino may tatalagang iyong buhay? Sa Diyos. Yeah, let me conclude this sermon with these several warnings. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo Jesus, you are a child of God. However, do not let your true identity be used as your delusional license to disobey God and His Word. Hindi, anak naman ako ng Diyos, so gagawin ko na yung gusto ko. Mali. Ito pa. Kung ikaw'y mananampalataya ni Kristo Jesus, your life is identified with Christ, your life is united with Christ. Kaya wag kang magkamali ng hinuha, no? Do not suppose that in your life identified with Christ, you may secure victory with your indifference to the Word. Ano ibig sabihin? Huwag ka na magtaka. Pastor, di ko na alam gagawin ko eh. Parang ganun. Kung wala kang pakialam sa salita ng Diyos, paano ka magtatagumpay sa pamamagitan ng anak ng Diyos? Kaya nga yun yung panawagan sa atin, di ba? Like newborn babes. Crave for the pure spiritual milk of the Word. Kaya nga may paalala sa atin, may fellowship kami. Walang fellowship kung hindi nakasenter sa salita ng Diyos. Hindi, mamaya nandun kami sa fellowship. Kung walang fellowship, kung hindi yan umiikot sa salita ng Diyos, sa ebanghelyo natin Panginoon sa Kristo. Kaya minsan, hindi, basketball fellowship. Ano fellowship? Hindi fellowship ang basketball. Palakasan yun. Exercise. Tsaka hindi ko niya, hawak mo yung bola sa'yo na lang, kapatid kita sa Panginoon. Hindi pwede. No, kalaro mo yun, hindi na magkakalaban, di ba? Dahil parehas tayong sa church, hindi ko na isushoot. Hindi ka na.
Ang problema natin kasi, pinaghahalo natin yung hindi naman dapat eh. No? Kaya mga kapatid, no? Lalo na sa ating mga dumadalo, sa ating mga panahon, maging sa umagang ito, no? Sa iglesia ninyong pupuntahan, scrutinize nyo. Yung salita ba ng Diyos talaga yung pinapahayag dito? At kung inyong nasumpungan na totoong salita ng Diyos yung pinapahayag dito, we cordially invite you to keep on investigating, to inquire, to ask, what is this church, what does this church teach? And kung yung masumpungan, nasa iglesyang ito at ang sinasabi ay, wala kang pag-asa, hindi mo kayang ligtas ang iyong sarili, liban ay kay masumpungan sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Dalangin namin na masumpungan nyo rito ang inyong mga kapwa makasalanang walang pag-asa sa kanilang mga sarili, kundi pawang mga pinatawad lamang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang Panginoon tagapagligtas. Kaya ang tugon natin ay lahat ng ating gagawin, pagsamba, pag-awit, pananalangin, pagkain sama-sama, pagbabasa ng salita ng Diyos, paglilingkod, pagkakaloob, dahil nagpapasalamat tayo sa Diyos na nagkaloob sa atin ng tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, sa katapos-tapusan, mga kapatid, kung hanggang ngayon, pilit mo pa rin fina-fabricate sa iyong sarili yung solusyon sa problema mo, let this be very clear. Hindi mo kaya yan. Wala kang magagawa. You will just see yourself in that vicious cycle of failing and failing over and over again. But what is our blessed hope? What is our hope? Christ has already come. Victoriously, triumphantly, fulfilled all that is needed to make sure that the promise of salvation is fulfilled. Come to the Lord Jesus Christ. And I say this, hindi lang doon sa mga hindi pa mananampalataya, maging sa nagsasabi sa atin, mananampalataya tayo ng ating Panginoon Kristo. Come to the Lord Jesus Christ. Daily. Humble yourself before Him. Run to the throne of grace. Bakit? He must win the battle. He must win the battle. Whatever that you are going through right now, wala iyan kumpara sa pinagdaanan natin Panginoon Kristo. And He victoriously and triumphantly fulfilled all that is needed for you. Kaya sa biyaya ng Panginoon, nawa, sa Kanya ka lamang dumepende, sa Kanya ka lamang mag-delight, and sa Kanya lamang mo i-devote ang iyong sarili for His glory and for your good. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa iyong biyaya, sa pamamagitan ng iyong salita at sentro sa Ebanghelyo namin, Panginoon Kristo. Nawa, sa lahat ng ito na aming pinagdaraanan, maging aming pagdududa sa iyong salita, mapaalala sa amin na yun ay pinagtagumpayan din ng aming Panginoon para sa amin. Na Panginoon, napapasalamat kami na hindi lamang na ipapahayag ang Ebanghelyo namin, Panginoon Kristo, ito rin ay may papakita sa amin sa umagang ito sa pamamagitan ng sakramento ng bautismo at maging sakramento ng banal na hapag na aming Panginoon. Naway kay maluwalhati hindi lamang in the preaching of your word but also in making the gospel visible to us. Salamat Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.